Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. So kung merong karampatang parusang kulong yung pagpapakalat ng peking balita, dapat ho pala itong si Atty. Conti, makulong dyan sa ginawa niya na yan na pagpapakalat ng peking balita na di umano merong request ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rineject ng ICC. Dito sa video na to, sasagutin ho ng abogado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, punto por punto, yaang mga kasinungalingan na yan itong si Atty. Conti. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ma'am Lovelyn. Ma'am Lovelyn si Bukawa, mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update ha. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Matagal na ho tayo hindi nakakapag mega love shoutout. Dito kay Sir Jobert The Good Book. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Geraldine Ayoki, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan ho muna natin yung ating mga kababayan na talaga namang napakalupit kung makasuporta dyan sa comment section. Mabuhay ho kayong lahat. No? Eto na, rekta na ho tayo dito kay Atty. Kaufman. Mula ngayon, kung ano man ho ang lalabas sa bunganga nitong si Atty. Conti, wag ho kayong maniwala. Hintayin ho muna natin ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang balita sa Pilipinas. Rineject ng ICC ang request ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa video na to, lahat ng kasinungalingan na yan ng nitong si Conti, yari ho siya dito kay Atty. Kaufman. Paano natin papaniwalaan yung kanilang mga ilalatag na mga di umanong na biktima ng EJK ni Tatay Digong? Doon sa mga simpleng bagay, pinagsisinungalingan tayo ng mga abogado na yan. Hindi ho galing sa atin na kasinungalingan yung mga sinabi nitong si Atty. Conti. Galing ho yan dito kay Atty. Kaufman. Abogado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Okay. Yeah. Hi, so Attorney, how are you? And how's PRD? He's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. Mm-hmm. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Thank you, Attorney. Yan na, maliwanag ho yun, no? Itong si Tatay Digong, siya na hong nakikiusap na hayaan nating umusad ang kanyang kaso dyan sa ICC. Abangan na lang ho natin na napakahuhusay ho na hindi naman hukukuha ng mahinang klaseng abogado itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga, abogado de Campanilla ho yung mga nakalatag sa kanya dyan sa ICC, no? Lalo na yung si Atty. Kaufman. Ibang klase ho yung bigating hong abogado yan. Ika nga, no? Pagtiwalaan lang ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made
to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. That's a big lie. Kahit hindi ho tayo magaling mag-English, naiintindihan natin yun. Diba? Malaking kasinungalingan. Big lie eh. Diba? Yan ho si Conti. Yan si Attorney Conti. Kaya ngayon, kung merong 10 sasabihin yan, yung pang 10, ipagtanong pa ho natin kung totoo. Sigurado ho, puro falsifikadong mga ano yan, mga sasabihin ng abogado na yan. Kaya nga kung meron lang kaakibat na kulong ang pagpapakalat ng peking balita, kalaboso na huyang si Conti, panigurado. Kaya pasalamat kayo. Wala pang wala pang karampatang kulong ang parusang ang pagpapakalat ng peking balita. Fake news lang si Conti. Wala naman ho palang request ang kampo nitong si Tatay Digong. Supalpal ka ngayon. Yan ang sinasabi ho natin pagka bida-bida. Pinaniwala nyo lahat ng mainstream media, talagang kinaladkad nyo dyan sa kapeke-peke ang balita na yan. Wala ho bang erratum dyan sa mainstream media? Yung mga nagpakalat ng peking balita na to, walang yan. Di ba? Unfair na naman. Yan ang problema ho natin dito. Pero kung kay Marcos Jr. ginawa yung peking balita na yan, bukas, mabilis pa sa alas 4, nanghihingi ng paumanhin yung mga mainstream media na yan. Pero dahil ginawa ho nila yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wag na ho tayong umasa. I-share na lang ho natin ang video para maipamukha ho natin, maisampal ho natin dito kay Conti yung mga kapike-pike ang balitang pinapakalat nila. Kesyo may request daw anong tawag dito? Na reject ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, anong papaniwalaan natin? Tapos isinabay pa nila doon sa naratibo na paglabas doon sa mga tatanggaping identification ng mga di umanong biktima ng EJK na yan. Itanaon pa ho nila na doon sa paglabas, no? 'Di ba? Ganyan nung sila kaluloko. Kaya wag ho kayong basta-basta maniwala kung ano man nasabihin, lumabas sa bunganga nitong mga abogado na to. Naturingan pa naman mga abogado. Di ba? Sabi, ikaw, Conti, ngayon ka magsalita. Sabihin mong peke ang hindi totoo yung sinasabi nitong si Atty. Kaufman. Tignan natin. May kalalagyan ka talaga. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. Thank you, Atty. And Nasa utak lang ho, mga praning na rin. Baka nagpapahaba na rin ng oras yung mga yan, yung si Atty. Conti, praning ika. Nasa utak lang ho nila yung yung senaryong binuo nila na yun. Walang request, walang na-reject. lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right to a fair trial. Thank you, sir. Okay malinaw. Respetuhin natin ang proseso. Pag-usapan natin, panuurin natin kung ano mangyayari dyan. Abangan natin. Wag ho natin pangunahan kung ano pa man yung mga dapat pangunahan. Respetuhin daw natin ng judges. Yan ang gusto ni Atty. Kaufman. Yun ang susundin natin. Kasi abogado yan ni Tatay Digong. Kahit hindi ka respeto, re-respetuhin natin. Kasi sinasabi ho natin dito mga kababayan na re-respetuhin lang natin yung mga hukom sa Pilipinas. Kasi Pilipino tayo. Makagaling ang mga Pilipino. Yun ang atin dito. Pero dahil nandiyan na si Tatay Digong, sinabi na ng kanyang abogado, re-respetuhin ho natin. Wala ko tayong magagawa. Ika nga, ayaw sa gusto nyo, ganito na gagawin natin ngayon. Tuloy. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I've said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place. And it's the judges who ultimately decided. Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so.
In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Yeah, exactly, Naku, sir. Yari tayo dyan. Marcos Jr. Yari tayo dyan. Ang ano lang nun, sa pagtatagalog ho natin, ito lang ho ang ano doon, yung translation doon sa sinabi nitong si Atty. Kaufman, ha? Bangag ba presidente? hindi ho yun yung, kumbaga, yung pagkakasunod-sunod. Pero, in summary, ka nga, ang ibig sabihin nitong si Atty. Kaufman, bangag ba presidente yun? Hindi, joke lang. Hindi yun. Naiintindihan nyo naman ho, di ba? Ayaw nyo na ho yan. Because that's the sentiment of a lot, if not most of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes, I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you. sir. Thank you, sir. Ayun, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Yun yung pinaka mabilis na translation doon sa sinabi nitong si Atty. Kaufman. Bangag bang presidente? Pero kayong korte gumagana, bakit nyo pinapon sa ICC yung dating pangulo nyo? Di ba? Yun. O ngayon, pagka narinig yan na itong mga bangag yan sa Malacanang, mag-isip-isip po kayo. Ayusin nyo yung mga desisyon nyo sa buhay. Eto, dito tayo kay Attorney Harry Roque. Pag-usapan ho natin tong kanyang mga banat dito kay Claire Castro. Panoorin ho natin tong mga kababayan. Eto na. Daming pagsubok na hinaharap ng bayan. Ngayon po, dalawa po pag-uusapan natin, ha. Fake news daw ako, sabi ni Auntie Claire, at saka syempre, magkakaroon na kaya ng Santo Papa na Pilipino? Well, simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, Muna, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung makaapekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. -28 at -29 ang approval at trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At super negative pa, -28 at -29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi -54 dahil sa Bohol, -54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, -54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak ang approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi. Yung observation na yan nitong si Spokesari, talagang parang yan ho talaga nangyayari. Hindi parang, yan ho talaga pati observation natin. Mula nung pumasok ko dyan sa PCO, yan si Conti, imbis na mapataas ang approval at trust rating ni Marcos Jr., partida, pals Asia pwedeng pagkatiwalaan. Pero pagka SWS, naku, may halong tamba yan. Ika nga may halong tamba. Hindi, sa tingin ko nasaktan din yang si Claire Castro doon sa paglagapak ng approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Talagang yan, yung hindi ho niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Imbis na makatulong, parang nakakalala pa siya sa sitwasyon. Parang ang dating baka yan, yan ang tunay na double agent. Diba? Pinagtatanggol niya si Marcos Jr. Pero sa totoo ho, mga kababayan, ito na sabihin ko sa inyo, yan si Claire Castro, kakampi natin yan. Pagpasok pa lang niya, tingnan nyo naman. Good job, Auntie Claire. Palakpakan ho natin. Kung di dahil kay Claire Castro, di naman sasadsad ng ganyan ang approval at trust rating ni Marcos Jr., di ba? Dahil ho yan sa pagiging undersecretary ng ating double agent sa Malacanang. Di ba? Kunyari, binabanatan natin niya si Claire Castro, pero kumbaga, inaano natin siya. Anong tawag dito? Ginagaslight lang natin siya. Kumbaga, sige, bira ka. Salita ka, dakdak ka dyan sa PCO. Diba? Habang dumadakdak siya, lalo hong lumalagapak, lalong sumasadsad ang approval rating nitong si Marcos Jr.
Huwag nyo pagsabi, atin-atin lang. Double agent yang si Claire Castro. Nauuso ho ngayon yung mga yan, yung double agent na yan. Pero dito sa ating mga kandidato na to, wala ho kayong makikitang double agent yan. Wala ho kayong makikitang Tolentino style dyan pag naupo sila dyan sa dyan sa Malacanang. Yang mga yan ang prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ho ang kanilang pinaninindigan. Hindi ho basta-basta pumipili ng kandidato itong si Tatay Digong. Mula nung nakita niya yung nangyari sa mga nakalipas na eleksyon. Nung nakakita tayo ng Tolentino, di ba? Medyo medyo palsipikado ang datingan. Kaya itong pagsala ho niya dito sa ating mga kandidato na to, 100% garantisado. Wala ho dyan magmimistulang Francis Tolentino. Wala ho sa mga yan. Sigurado ho tayo 100% mga yan yung prinsipyo at paninindigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa prinsipyo ng mga tao na to. At kung sakaling merong lilihis doon sa ating mga pinaglalaban pagka naupo na tong mga to, sigurado tayo hindi ho nila kakayanin at babagsak ho sila kagaya nitong si Francis Tolentino. Ganyan lang naman ho yan mga kababayan. Tingnan nyo, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Senator Francis Tolentino, sabay-sabay ho yan inendorso ni Tatay Digong noong 2019. Tama mali? Sabay-sabay ho sila. Tignan nyo ho itong yung mga nagsarili. Kagaya nitong si Francis Tolentino. Yung mga nanatili kay Tatay Digong talagang ngayon kahit na hindi kilalang pangalan, umaakyat sa survey. Anong nangyari sa nitong si Tolentino? Anong nangyari sa kandidatura nitong si Tolentino ngayong 2025 midterm election? Di ba lumalagapak din siya kasabay ng pagsadsad ng approval at trust rating ni Marcos Jr. Ganon din ho ang pagsadsad, pagsisi ng pwestuhan nitong si Tolentino sa mga survey na naglalabasan. Kaya pakiusap para sa ating 10 kandidato na to. Sa bagay, kahit di natin pakiusapan yan. Alam naman ho nila kung ano mangyayari pagka lumihis ka doon sa prinsipyong pinaninindigan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung pinaplano nyong maging re-electionist sa 20 kailan ba sila magiging re-electionist? 2031? Tama ba? 2031 o 2031? Sa midterm election itong si VP Sara, kung gusto nyo, manatili lang kayo dun sa prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka ginaya nyo si Tolentino, yun din ang mararanasan nyo. Ganon din ang mararanasan nyo. Kakalimutan kayo ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, kung naupo kayo bilang senador at hindi nyo naman kahit papaano hindi nakita ng ating mga kababayan na tinayuan nyo yung bulok na sistema na yan sa Malacanang at nagpasway-sway lang kayong ganyan. Nagpatangay-tangay sa hangin lang kayo dyan sa Senado, di ba? Sumunod lang kayo sa mga kagustuhan ng Malacanang. Walang kaibahan ho yun doon sa pagtalikod sa prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Tatay Digong walang pwesto. Hindi siya senador, hindi siya mayor, pero tumayo ho siya bilang isang leader ng tunay na oposisyon sa ating bansa. Pinuna niya ang charter change, ang People's Initiative. Pinuna niya yang sa PhilHealth. Pinuna niya yang BICAM na yan. Wala ho siyang pwesto. Anong kinahinatnan ng ginawa na ni Tatay Digong. Ngayon ho, nagsasuffer siya diyan sa ICC. Dahil ho, diyan sa pagtayo niya sa mga kamalian na yan. Ngayon, kung kayo manatatakot na tumayo sa Senado, kung sakaling maupo kayo, umatras na ho kayo ngayon pa lang. Diba? Yung nag-endorse sa inyo, yung nagtiwala sa inyo, wala ho siyang pakialam sa kanyang kalayaan, sa kanyang buhay. Basta masunod niya lamang kung ano ang tama. Sana pag kayo nasa Senado na, alalahanin ho natin lahat ng sakripisyong ibinigay ng nag-endorso, nangampanya, at nagpakilala sa inyo sa sambayan ng Pilipino na kayo ang mga kandidatong dapat pagkatiwalaan sa papalapit na eleksyon. Nandiyan ho sila. Sila ho yan. Sila ho ang dapat natin pagkatiwalaan. Yung mga taga-alyansa, mamaya, yari sa atin yan si Tata. Meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako yung spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente. No? Oh. So sa akin,
Palakpak. I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love Correct. you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil Huwag lalong palitan. bumibili sa pagbagsak ng trust at approval rating ng Presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo lalong nabubuisit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po yung kulob ng sitmura, hindi Yo! po yung fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS Services survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre, alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulob ng sitmura ay fake news? Nako. Pero sabi ko, Yan kung ano na yan, yung issue ng pagkagutom, hindi ho pwedeng maging peking balita yan. Yan ho ang ika nga talagang makatotohanan. Nako, meron ho tayong ano dito. Napakaganda ng mga balitang naglalabasan. Mamaya ho, pasadahan natin. Meron na tayo nakita dito kay Ma'am Joey. No? Mamaya natin pasadahan yan. Auntie Claire, tuloy-tuloy lang tayo ha. Magtulungan tayo dito. Kailangan namin ang iyong full cooperation dito sa mga laban natin sa ating bayan. Kung wala ho kayo dito, di naman namin magagawa yan ng mabilisan. Hindi namin maimumulat ang ating mga kababayan sa kapalpakan ng administrasyon. Pero dahil napakahusay nyo, dahil kayo ang, kumbaga, ngayong mga panahon na to, talagang pagka nagsalita kayo, ang daming nakikinig. Di ba? Ano ho, mahilig kasi sa double meaning si Auntie Claire. Mahilig sa double meaning yan. 'Di ba nga yung commercial nitong si Amy Marcos kesyo baka ang tinutukoy nila hindi to. Ang tinutukoy nila nagdaang administrasyon. Mahilig kong multi meaning na na mga salita. Mahilig ko siya pag yung mga sentence mahilig ko siya magdoble-doble ika nga. Kaya naman para dito kay Auntie Claire, maraming salamat. Mabuhay ka ha. Mabuhay ka hangga't gusto mo. Kung di dahil sa iyo, kagaya ng mga nung mga kababayan nating nakasama sa pagtitipon noong birthday ni Tatay Digong. Fake news naman pala. Hindi rin pala sila nakulong dahil sa pagsuporta kay Tatay Digong. Meron hong ibang kadahilanan. Anak ng toko, ibang lasyo talaga pagdating sa peking balita itong administrasyon na to. Talagang palong-paluho sila. Tuloy mo. maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Okay? Oh. Anyway, maiba naman tayo ng usapan, no? Abay, Teka lang hindi ko tayo diyan kay Pope, hindi ko tayo masyadong babad dyan sa issue na yan. Punta lang ho tayo doon sa mga issue na kung saan ang ating mga kababayan talagang inaabangan ngayong mga panahon na to. Ano pa ho ba yan? Ang kampanya ang papalapit na 2025 midterm election. Eto, pasadahan natin itong si Sir Jesus I. Busi Duque. Pakinggan natin ang mga punto de vista. Press conference ni Attorney Claire Castro kahapon, no, yung tinanong siya bumaba yung trust rating at approval rating ng Pangulo. At ang sagot niya, nalaman daw nila na 2,400 lang daw yung respondents. And the sentiments of the 2,400 does not reflect the true sentiment of 100 million plus Filipinos. Sus. Instead of deflecting, why not come up with a solution? Nako. Paano marireverse na ang Vice President na umiikot sa Pilipinas, kumakamay-kamay lang, pumunta ng Netherlands para bisitahin yung tatay niya at ayusin yung mga abogado,
at inaapi-api nyo lahat ng mga kasalanan yata ng Pilipinas, ibinibintang nyo, bakit nagkaroon siya ng trust and approval rating na di hamak na mas mataas kaysa sa Pangulo? Correct. Yung Pangulo, yung ulo ng ehekutibo, sa kanya lahat ang departamento. Can you imagine having the power of the government to be able to reach to people and be able to change their lives, pero hindi nararamdaman ng tao? Kaya ganyan ang nangyari. 3 years na yung Pangulo, and this is worse. Wala pa kaming nararamdaman, Claire Castro, kasi kung ako maging respondent, sigurado yan. Babagsak talaga siya. Kasi wala kaming maramdaman na programa ng gobyerno kung hindi yung yaw-yaw mo lang at yung pagsasabi mong fake news, fake news, fake news, na kung susumahin talaga, wala naman talagang nanggagaling sa inyo na real news na mararamdaman naming mga Pilipino. Sayang ang bayot! Nako pa. Nako pa. Sayang ang bayot. Ano ibig sabihin nun? Sayang ang bayad? Sayang ang bayad kay Auntie Claire? Yung tayo makakaintindi ng ng Bisaya, no? Pero ang sigurado ho dito para dito kay Sir Duque, pasalamatan ho natin si Auntie Claire. Double agent ho yan. Ano ho natin yan? Kakampi ho natin yan. Ayaw niya lang ho magsalita. Isa ho yan sa pinaka mga solidong DDS higa nga. Ang trabaho ho talaga niya para talagang mapasadsad ang survey nitong si Marcos Jr. Kasi tama naman po si Sir, imbis na talagang pagtuunan ng pansin, ano bang pinanggagalingan ng mga kababayan nating ganun ang pananaw dito kay Marcos Jr. Bakit wala silang tawala? Bakit ganito ganyan, 'di ba? Bakit hindi kaya 'yun ang kanilang pagtuunan ng pansin? Ang pinagkakaabalahan mo nila pagbanat sa mga vlogger, pagsagot sa mga vlogger, pagbanat kay Vice President Sara Duterte, wala ko silang ina-address na issue. Gutom, wala, hindi ko nila ina-address yan. Kailanman ang ayuda hindi pag-address sa problema ng kagutuman. Hindi ho yan ang solusyon. Kailanman hindi ho yan ang magiging solusyon. Ang solusyon mga oportunidad na dapat ma-enjoy ng bawat isang mga Pilipino. Pagtrabaho, yun hindi kailanman hindi magiging solusyon yung ginagawa nila diyan sa House of Representatives. Yang tupad, yang akap na yan, kailanman wala hong yumaman sa ayuda. Depende na lang, baka yung ayudang tinatanggap ng mga congressman kakaiba, talaga yayaman yung mga yan. 'Di ba? Baka ibang ayuda na tatanggap ng mga yan, 'di ba? Kaya talagang merong ayuda para sa mga nasasakupan nila, pero iba yung ayudang natatanggap nila mula dito kay Tamba, 'di ba? Kaya gustong-gusto ko siguro nila yung ayuda niyan, nagpapayaman sa kanila. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, kailanman ho hindi magiging benepisyaryo yung pamimigay ng ayuda. Nagiging tamad lang ho ang sambayan ng Pilipino. Ano sinabi nitong si Luis Tro? 'Di ba kinakabahan sila? O baka mag-resign kayo sa trabaho nyo dahil puro na lang tayo ayuda. Subukan yung mag-resign. Di ba? Ganun yung si Luis Tro, yung huling niyan, daming doon, ang daming nag-react ng mga kababayan natin. Yung makapagsalita sila, akala mo kanila yung pere. O yung mga ganong klaseng bagay na lumalabas sa mga kaalyado ng administrasyon, yun hong naririnig ng ating mga kababayan. At hindi ho sila natutuwa sa mga ganyang klaseng litanya ng mga kaalyado nitong si Tamba Luslos. Pagkakas kaalyado ni Tamba, automatic kaalyado ho yan ni Marcos Jr. Yun ho yun. Kung anong ginagawang kababuyan ng mga congressman dyan sa House of Representatives, kagustuhan na ho yun ng Malacanang. Hindi naman nung mangyayari yan, pati yung impeachment ni VP Sara, sasabihin nitong si Bangag na wala kaming control dyan. Sa House of Representatives yan, wag ho kayo magpaloko. Napakasinungaling yan. Ano sabi niya sa KOJC? Walang armas, walang baril, walang kung ano man, walang tirga, walang ganon. Naglabasan yung mga video, sinisipa pa sa ulo ng mga pulis na to yung kanilang mga inaarestong miyembro ng KOJC. Hindi na ho nila
hindi na ho nila ginalang, binaboy pa ho nila ang banal na lugar ng mga kababayan natin dyan sa KOJC. Ano ho yan mga kababayan? Yan ho katunayan na yung mga kandidato ng administrasyon na to, hindi ho natin sila pwedeng pagkatiwalaan kailanman. Kung sino man ang mga naka-line up dyan, hindi ho natin pwedeng pagkatiwalaan. At yung iba dyan na umalis na sa line up nila, hindi pa rin ho natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Kagaya niyang si Senator Amy Marcos. Focus lang ho tayo sa 10 kandidato natin. Ito ho ang will. Will ni Tatay Digong, ang kagustuhan niya. Bago ho siya, bago ho siya ilinipad sa Netherlands. Nagpunta ho siya. Kung kung nanonostra lang natin ng mga kaganapan na pagka lumabas ng bansa, si Tatay Digong talagang kukunin siya. Naku, makikipagbalagbagan tayo para mapigilan yung pag-alis na yan ni Tatay Digong. Pero sa bagay, kumpiyansa si Tatay Digong na hindi siya ibibenta ng kapwa niya Pilipino dito sa mga banyaga na to. Pero na ho yan, history repeats itself. Yung mga gahaman sa pwesto, kahit maunang panahon pa ng mga Kastila, Amerikano, binebenta ho nila yung kanilang mga kababayan para makuha ho nila yung mga pwestong kanilang inaasam-asam o mapanatili sila sa kanilang mga pwestong kinaroroonan. Kagaya nung napanood natin nung parang kay General Luna, di ba? Ganun ho nangyari dyan. Kaya naman, ngayong mga panahon na to, siguraduhin ho natin, piliin ho natin yung ating mga hahalal. Ito test sa bawat isang Pilipino kung tayo handa na sa tunay na pagbabago. Kung tayo handa na sa susunod na chapter ng ating bansa. Pagka natalo itong mga to, tuturuan pa tayo ng panibagong 6 na taon ng tadhana kung paano pumili ng tamang mga kandidato. At ito sinisigurado ko sa inyo, kung sakaling hindi man makapasok itong 10 na to, kung ano mang mangyaring kapalpakan sa administrasyon ni Marcos Jr., ito lang ho ang sasabihin ko sa mga Pilipinong hindi bumoto sa 10 kandidato natin. Ginusto nyo yan. So, deal with it. Ika nga. Ano magagawa natin? Hindi nyo binoto yung mga kandidatong gusto ng pagbabago. Linagay nyo si Soto, linagay nyo si Lacson. Si Soto, 30 taon na sa Senado. Ano bang nagawa nila si Soto? Si Lacson, ilang termino na. Tumanda na rin dyan sa Senado. Bago siya umalis, bago matapos ang termino, gumawa ng isang napakalaking kabalbalan. Nagpatayo siya ng new Senate building. Para saan? Ang daming nagugutom. Ang daming walang classroom na kabataan. Inuna pa ho nila yun. Inuulit-ulit natin ito para ma-remind ang ating mga kababayan na hindi dapat iboto yung mga kandidato na yan. Yun ang atin dito. Ay, si PH Update, lagi nang binabanata yung si Lacson. Lagi nang binabanata yung si Soto. Yun ang dapat. Kasi ang mga Pilipino makakalimutin. Ang daming walang classroom na kabataan. Ang daming nag-aaral sa ilalim lamang ng puno ng mangga. Pag bumaha, kailangan suspendido na ang yung mga klase-klase kahit na yung karsada hindi baha, pero yung kanilang mga eskwelahan puro baha. Meron nung ganon. Diba? Dahil napakababa ng mga lokasyon ng kanilang mga eskwelahan, naaantala ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Yung ibang mga eskwelahan base sa pagsusuri ng mga engineer, hindi na ho talaga dapat gamitin dahil hindi na ho nakapasa sa standard ng safety. Sa building o code o kung saan pa man. Inuna ho nila yung new Senate building nitong si Ping Lacson. Tapos sasabihin ni Ping Lacson, papasok siya dyan sa Senado para bantayan ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Eto sa'yo, Lacson. Yan ang sayo. Hindi ko lang... Diba? Ngayon, pagka binoto ko nila yung tatlo na yung mga kandidato ng alyansa, natalo yung mga kandidato natin, ang sasabihin lang ho natin, ginusto ng sambayan ng Pilipino yan. Kung paano nila pinili itong si Tatay Digong noong 2016 para mabawasan ang droga, mawala ang droga, kahit pa paano makaramdam ng kahit karating na pagbabago ang sambayan ng Pilipino, sa pagboto nila dyan sa mga kandidato ng alyansa, yun ho ang katibayan na gusto ho nilang bumalik na lang tayo dun sa pangalang pabalik-balik na lang dyan, pero wala naman ho silang napapatunayan. Soto, anong nagawa ni Soto? Anong nagawa ni Pacquiao? Sige nga. Noong senador yan, lumalaban pa ng boxing yan. Maya't maya wala ho siya sa Pilipinas. Bakit? Dahil nagtitraining sa boxing.
Ngayon, wala na siya sa boxing. So, magpo-focus. Wala ho. Hindi sapat na dahil kang boksingero o hindi sapat na nag-aral ka ng kung ano man yung public administration, kung ano man yung PhD mo dyan. Wala kang pakialam dyan. Kung wala kang prinsipyo at paninindigan ngayong mga panahon na to, basura ka dapat sa sambahin ng Pilipino. Ito, hong mga kandidato na to, yung mga yan, hindi yung kasing taas ng pinag-aralan ni Tolentino na isang abogado, kagaya itong si attorney, itong si Senator Ipe Salvador, pero meron ho silang puso para sa Pilipino. Hindi ko kagaya nitong sino pa bang mga bigatin na ano nila dyan, mga kandidato nila dyan sa alyansa. Wala ho, ganun yung ibang mga kandidato natin. Pero sigurado natin dito, kung sakali diyan diyan sa administrasyon, merong nabalita na kukunin ng isang banyaga, etong mga kandidatong nakikita nyo na to, isa ho sila sa mga pipigil, sa mga kukuha sa mga kababayan natin. Pagka merong mga korte, bansa na nagtangka na kukuha sa kanila, isa ho sila sa question. Ganun ho yung mga kandidato natin na yan. Ang pinaglalaban nila ay ang sambayan ng Pilipino. Hindi yang si Marcos Jr. Hindi ang legasiya nitong si Marcos Jr. Hindi yung tipong pagka natapos ang aking termino ay merong poprotekta sa akin dyan sa Senado. Wala ho yan. Kahit sino pang magkamali sa pamahalaan, sigurado ho tayo malilintikan sa mga kandidato natin yan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.